Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, April 8, 2026. Ayan, finally, ito na yung good news na inaantay po natin. So, nag-spike yung index. Nag-up po siya ng 2.22%. So, mas mataas pa to noong umaga, di ba? Kasi umabot tayo ng 6,100 ulit. So, may good news kasi. So, sa mga hindi pa nakakaalam, di ba? Nagkaroon na tayo ng 2 weeks ceasefire between Iran at saka US. Yung Lebanon at saka Israel, ongoing pa rin yung gera. Pero pinaka-significant kasi yung laban ng Iran at saka Israel naman. Ayan. So finally, at thankful tayo doon. Pero yung oil prices daw, so doon sa mga nag-aabang ng pagbagsak ng oil price, hindi pa naman. So based doon sa mga discussions na napakinggan ko kanina sa mga balita, is pwede pa siya umabot ng 1 month yung pagbaba ng gasolina. Problema, 2 weeks lang kasi yung suspension ng ceasefire. Pag hindi sila nagkasundo, may gera ulit doon. So anyway, good news is good news. So for the next 2 weeks, maganda yung sentiment ng market. Kaya si Ali, di ba, nasa listahan natin, isa sa mga nanguna sa blue chips na galawan. Okay? So anyway, majority ng mga stocks natin ngayon gumalaw. Wala namang explosive na gumalaw maliban sa penny stocks, pero at least majority ng mga blue chips natin is galawan na. Panalo yung mga namulot, di ba? Especially sa mga mining stocks. Okay? So sa global market, okay yung futures ng US, mataas, 2%, 3% yata yung nakita ko kanina. Pero kagabi, ano sila, sideways. Pero anyway, ngayon, yun yung magka-count kasi maganda nga yung kanilang galawan. European stocks, okay na rin yan most likely. And then Asian stocks, majority is okay din siya. Bitcoin, pati Bitcoin, umakyat din po siya. Nasa 71K ulit si crypto natin. Okay? So mapapansin nyo, puro mga mining stocks yung malakas na pumitik. So nauna sa listahan nga po natin si Felix Mining, nag-up siya ng 10.03%. So nag-expect tayo ng mga breakouts. So hopefully nakabili ka. So 10.03% na galaw, and then meron siyang 39.56 million. Net foreign buy yata to. Hindi ko na-confirm. So, in-assume ko net foreign buy. Tapos si Apex Mining, up din siya ng 10%. Meron siya 120K net foreign buy. Tapos si Ali, ayan, binomba si Ali, nag-up ng 8.08%. Hopefully, diretso pa rin yung share buyback. Negative 24.13 million net foreign sell. Wala pa rin kasing foreigners. Tapos si SPNEC, nag-breakout din, no? Tuloy yung breakout, 8.27%. Hindi pa rin naman napalitan yung niya, ticker symbol into MGen, di ba? Yung usapan natin last time. So 4.33 million net foreign sell. FNI up siya 7.06%. Nasa 180K net foreign buy, at saka si Plus is nag-up siya ng 6.8%, and then meron siyang 35.10 million net foreign buy. Pero yung market natin, ayan, nakalimutan ko, net foreign sell pa rin tayo, 440.05 million net, 06 o 06 million net foreign sell. So in total, nasa approximately 4.4 billion na net foreign sell yung market natin. Okay? Hopefully, hindi temporary bounce lang to. So wala pala tayong trading day by Thursday tomorrow, di ba? So Friday na ulit yung balik natin dito sa markets natin, which is good vibes pa rin naman. Okay? So disclaimer po sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes. Laman po yan, so wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako as usual dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. So yung mga gusto ng guide, sali po kayo sa group natin. Tama-tama yan. Maganda na yung market. And then sa mga subscriber natin, maraming salamat. Hopefully maka 1K views na tayo. Company reviews, mga sample trades sa markets, check mo na lang. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, human risk management, plus basic learnings dito sa market natin. Okay? Sa crypto, follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to. Hopefully may mga ma-review na tayo ngayon kasi pabalik ulit sa 71K si Bitcoin natin.
Social media, Facebook account na Palabi Trader para update ka sa mga posts or Facebook page. Yan. Double check mo na lang. Tapos sa Twitter, tingnan natin yung summary ng market. Kailan kayo babalik yung mga foreigners natin? Ang taas ng ginalaw natin, oh. Dami, oh. Especially properties, nag-up siya ngayon, oh. 4.39%. Pero pinakamataas pa rin yung mining stocks. Nag-up siya ng 6.86%. So, mas maganda pa rin yung galaw natin kapag meron na tayong net foreign buy. Baka bukas na natin makita yan. So, 437.45 million net foreign sell pa rin. Anyway, maganda naman. Good vibes pa rin. 2.22% up yung index natin. Okay? Foreign funds, BDO, China Bank, Metrobank, BHI, MFC, APF Gen, Petron Corporation, SEC, Axilo Monde, IMI, Aboitiz Equity, DMC, CLI Crit, Dito Globe, Cebu, ICT Mac, Bloom Plus, Aldi Pure Gold, ABFX, AT, Mark at saka CPX. Foreign funds sold, BPI, PSC, ASEAN, Meralco, Manila Water, CNPF, DNL, Emperador, CIC, AC, AGI, Costco, Ali, Eritz, Meg, Telconverge, Web, Robinsons Retail, Nigel, OGP. Okay? So, in closing. So, wala tayong holiday. April 9, Thursday. Pahinga po tayo bukas, araw ng kagitingan. Yung closing natin, meron pa rin mapula. ASEAN na mula, negative 0.99. URC, negative 0.79. Tapos Meralco, negative 0.57. So, the rest, verde tayo. Nauna si Ali, 8.88%. Ayan, panalo. Yung mga blue chip holders. Plus, 6.8. SMPH, 5.42. Banco de Oro, 4.41. GGS, 4.13%. Okay, so buti hindi tayo napabitaw ulit. Shell PH, malakas ngayon Oo, nung isang araw pala to. Will implement steep fuel price hike. Okay, tapos na yan. Tapos kanina umaga, yung futures, maganda nga siya. Macro Asia, okay yung earnings, 185%. Okay, so, pero ngayon, up yata siya ng 4%. Robinson Land buys Davao City's Victoria Plaza. So, ito yung closing natin kahapon sa US, mix. EPX, primary gold producer with improving AISC. Okay, never mind, maganda po yung galaw niya. Good news naman yan. Tapos si Ali, ito yung first up natin, 12 p.m. So, Ali, nag-up ng 7.46 plus 5%. BDO, 4.58. GGS, 4.49. Aboitiz Equity, 3.85%. ASEAN talaga yung mahina. Negative 1.32% kanina umaga. RCBC, chaired by Billionario Helen Yuchenko, raised 20 billion from its latest sustainability bond offering. Okay? Cebu. Okay, babalik na rin siguro to. Jet fuel single session, minus 15% collapse is a direct material earnings tailwind for Cebu Air. Hopefully, mas maganda na rin sila. Kasama si PAL at saka si Macro Asia naman. Okay? Meralco, SPNEC, dual catalyst, lower fuel, lower generation cost, upgrade to buy on MTERA Phase 1 completion in August. ARIT plus 1% kanina. Cebu approves terms for the proposed sale of its 158 million treasury sales. Jollibee, diesel crash kapon pa siguro yan. Aslag, board approve increase in investment in fully owned unit Aslag. DYY, Manila Water, Upper Wawa Dam shortlisted for Global Water Awards. Breaking. And ito yung mga balita kanina umaga. So, Israel joins Trump's 2-week ceasefire with Iran. Okay. Hopefully, tuloy-tuloy na yan. Wala namang panalo dyan kasi. Talo naman lahat dyan. So, Iran Supreme National Security Council says is accepted a 2-week ceasefire. So, may confirmation di ba? Hindi lang si Donald Trump. But that is not signify determination of the war. Okay, may pahabol pa. Macro Asia, up by 17%. So, ceasefire ongoing. Ang dami nating post kanina. US futures nag-jump. 2 weeks of talks with US to start Friday in Islamabad. Friday pa pala. Meron pang isang araw.
Robinson Land, acquiring 9-hectare Victoria Plaza, yan yan. And then Pure Gold posted a record 11.3 billion net income for 2025. Okay? So, kahit anong news ngayon, good vibes yung yung market natin. Okay po. So, patalasas ulit yung ating Petron channel. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo sa group natin. Okay? So, punta tayo dito sa index. Okay, so halos mag-RSI 50 pala tayo kanina. Ayan, 49.92. Okay na yan. Lalagpas na siguro by next week kasi 2 weeks naman yung ceasefire. Ayan. So, kakalma yung market natin. Yung oil hopefully bumaba para mas good news yung mga stocks natin. Okay? So, range pa rin 5.8 to 6. Taas natin ng konti 6.1 nung uli. 6.2 dito sa may gap area. Siguro by after 2 weeks, saka siya magde-decide kung fill the gap yung gagawin natin. Pero good sign na lahat ng indicators are ay pataas. At then mapapansin mo din dito yung MACD formation natin, pataas na rin po siya. Okay? So nag-close tayo 6,089, 2%. Kaya lang ba tayo pa rin bumalik? 440.06 million net foreign sell. Okay? So yung mga winners, Felix Mining, so up, ayan o. Okay, dami panalo dito. 10.03% si APX, 10% nga. Ayan, ito maganda. Upcoming dividends yan, no? Na ipaglaban niya. Tapos potential breakout. Ali 8.88, ayan, solid na yung candles natin. Mga Ali holders, SPNEC, panalo. Breakout, 8.27%. At last, 7.08. Si FNI, 7.06% up, SMPH 5.4, Bloomberry, ba na 5% si Bloom. Si dito, hindi ko nakita. Merrimart, 5.26, dami breakout na ito. Nickel, 4.89, breakout na si Nickel. Si Mart, walang volume. OGP, 4.48, Lipanto, 4.37, BDO, 4.41, GGS, ito breakout, 4.13%, at saka si IMI, 4.05%. So marami pa yung maganda yung galaw, pati si na Macro Asia, 3%. So sa losers, meron pa rin ba? Okay, dito. Nag-alisa na. Hopefully mag-bounce. Tingnan natin kung profit taking lang. 4.17%. Petron, minus 3.67. Sino pa? Yung mga oil natin, bumagsak yata. Wala naman. Wala may volume ASEN. Okay. Negative 0.99. Okay? So at least majority is maganda naman po yung galawan ng mga stocks natin. So punta tayo dito sa global market. Ang lakas ng futures. Sayang, holiday bukas. S&P futures 2.79% up. So futures 2.8% up. Tapos si Nasdaq 3.46%. Okay? So Asia markets, majority Europe okay siya. Lalakas ng bounce dito 5 to 4%. Asia markets okay din siya, majority. Ayan. Okay? Good vibes. Tapos sa crypto, majority ng crypto natin is nag-up din siya. Bitcoin 71K, Ethereum 2.2K, ayan 7% ang mga galawan. XRP 1.38, BNB 612, si Sol natin 84 ulit, then si Dodge is 0.09. Okay? Ayos na yan. And next, very quick review dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin yung mga minero. Naku, ito yata yung mga bobombahin for Friday. Abang-abang tayo dito. So, nanguna sa listahan natin si Felix Mining kasi nag-up nga po siya ng more than 10%. So, 10.03. Nag-close siya 9.65. So, breakout yan. And maganda dito, meron siya net foreign buy na 39.56 million. Okay, so balik tayo sa RSI 50 level and pa-recover din yung kanyang MACD formation. So, unahan na lang ulit. So, kasi tingin natin, gagalaw pa itong mga to, lalo na Friday, di ba? Meron pa tayong isang trading day. So, hopefully, mag-close the gap tayo. Akit na ba natin sa 12? Dito muna, pag nag-break yan, dito tayo sa 12. Magbabantay. Pero most likely, pakiramdam natin is mag-breakout tayo dito sa MA 100 by
Friday. So tingnan nga natin yung galaw ng ng gold prices din natin. Breakout din kaya to. O pullback ka. Okay. Anyway, hopefully hindi ganyan yung itsura natin. Kasi may isang araw pa naman na holiday sa markets natin. Pero anyway, since good vibes yung galawan sa market natin, in-expect ko is meron pa rin breakout dito. And then, hopefully mag-close tayo dito sa mga gaps na nakikita natin sa kanya. Okay? So good vibes. Next, another mining stocks, APX. So, eto maganda ka Apex, no? Bukod sa may upcoming dividends tayo, ang next date po ay next week pa naman, no? April 14. So, based dito sa galaw niya, pa-breakout din siya dito sa 18 pesos. Laki din yan, no? Kung medyo nakasalo tayo dito sa bandang support, no? Malakas yung loob mo kahit hindi dito. Dito siguro, ayun, no? More than 20% in just 2 weeks, no? Na galawan. Minsan yung mga 20%. Naabot tayo ng ilang buwan dito sa PSE market. Okay. So, di naman natin alam na ceasefire agad. Pero kasi, di ba, kung papakinggan mo yung mga previous news na mga lumalabas, talagang di ba, sabi ni Donald Trump, pag hindi nagkaroon ng ceasefire within konting agreement, ceasefire kasi, sa next 48 hours, di ba, bubumay niya yung mga power plants. So, buti na lang, nag-intermediary ang Pakistan sa kanilang dalawa. Okay, so good vibes. 17.38 closing price, up ng 10%, 120K net foreign buy. Next, Ali. Ayan, finally. Ito yung nag-collapse nung kasagsagan ng mga negative news about sa gera. So, laki naman ang trading channel nitong si Ali natin kasi 'di ba downtrend siya. Ayan ito yung channel natin last time pero nandito lang siya eh. Hopefully hindi na tayo mag-double check dito. Hanggang dyan na lang yung channel natin. So, tanggalin ko to. And then, balik ko yung support dito sa baba kasi ito naman talaga pinaka-support level natin. And then, tignan natin kung aabot tayo by Friday o siguro next week dito ulit sa malapit sa MA 100. Hopefully, hindi niya itigil yung share buyback kasi wala pang hanggang ngayon, wala pa rin kasing pumapasok na net foreign buy, di ba? So, negative 24.13 million pa rin siya eh. Okay. Hopefully by Friday mag-start na ulit silang mag-accumulate. O kung medyo ayaw pa rin nila kasi 2 weeks lang yung ceasefire. Pero matagal yan eh. 2 weeks eh. Maraming pwede mangyari. So nag-close siya 18.4 and then up siya ng 8.88%. So sabay sila ni SMPH gumalaw. Okay. Next, SPNEC. So out of the blue. So mga energy companies yung ewan ko si AP. Kasi si AP nung nakaraan, market din to eh. Hindi siya masyadong nag-breakout. So mga power companies, di ba? Ito solar kasi, di ba? Hindi magiging in demand yung yung energy natin. So nag-spike, lakas ng sipa. Okay, nakabalik na siya oh. July pa to, last year tong level na to. Oh. So dito na tayo sa next resistance malapit dito sa 1.56. Okay, panalo si SP and EC natin, nagkaroon ng problema dun sa, di ba may problema tayo dito last time bago nag-spike tong si SPNEC natin nung pinalitan lang yung ownership, di ba? Si Silviste nagbenta ng kanyang mga shares. So 1.44 closing price, pwede rin naman ganyan yung channel niya. Up ng 8.27% and then 4.3 million net foreign sell. Ayan. Pero maganda yung prospect nga nitong si SPNEC natin. Hindi pa rin pala pinapalitan yung pangalan niya dito sa ticker symbol natin. No? Siya pa rin nag-breakout pa rin. Okay, next, FNI, another mining stocks. Okay. Hopefully, magbalikan sa bandang taas. So, malapit tayo, magre-retest tayo ng DOS ulit by, hopefully by Friday. Kasi maganda yung sentiment ng market. Pero ba't si global price ay umakyat na? So, balik tayo sa RSI 50. And then, okay din po yung kanya MACD formation. So, nag-close siya 1.82. Up siya 7% and then 180K net foreign buy. And then lastly, si Plus. Balik pa tayo mga ka-Plus. So okay naman yung earnings niya. No? Pero kailangan maka-breakout muna to sa MA 100.
Kagaya ng ginawa ni Dito, di ba? Na pumilalim, nag-breakout sa MA100. So, ganito pa rin yung range ko sa kanya. Papalitan na lang natin yan kapag natuloy yung breakout dito sa 19.8 or dito sa MA100 natin. Kasi lumabas yung earnings niya dito. So, malaki pa rin naman yung kanya. Pero pa rin po siya. C+. Okay, so RSI above 50. Pangit pa yung MACD formation natin. Yung overall picture niya parang deep sideways, no? Nag-close 16.96 up ng 6% and 35 million net foreign buy. Okay, finally. Good vibes yung market natin. Maging mabilis yung galaw nito kasi 2 weeks pa. Matagal-tagal pa yan, di ba? 2 week na trading days natin. Hopefully makahabol ulit yung mga blue chips natin kasi for sure sila yung malaking probability na umakyat for these 2 weeks ceasefire. Okay po, so ilang muna. Enjoy yung bakasyon. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka sa group ng Sumunang Guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Palabi Trader, Facebook page, follow mo na lang. Twitter at saka sa Patreon sa mga Sumunang Guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Happy vacation po.